Praise the Lord, usa ka mabungahon o bugnaw nga buntag kaniyong tanan gikan sa pamukaw sa kabuntagon, mga pagtimbaya o pagpamukaw. Hala mata makaigsunan. May buntag sa tanatong mga onliners no watching sa pamukaw sa kabuntagon every morning. Praise God sa inyong pagmatagayod sa inyong commitment para sa tuang trabaho, para sa pagpakailap sa mensahe sa pulong sa Ginoo. May buntag sa itong mga OFW nga nag-watch no karong buntaga, gabi siguro sa inyo diha or udto. So mayong udto, mayong gabi, please amping gyud mo in town kanunay. Kunya dili ta mawad-an sa paglaom ug ayaw mo kabala ka na Dios nga kanunay kauban nato isalig ang tanan sa Ginoo. Gol sa itong makaigsunan din sa Moncayo, sa itong mga primary leaders, may buntag kanyong tanan, no? Praise God. Sa tanang lugar din mga purok din sa Moncayo o sa 21 ka barangay din sa Moncayo, mayong buntag kaninyong tanan. May buntag usab sa ULM Caris, Panabo City, Pastor Don, Pastor Armily o sa mga kaigsunan diha, may buntag kanyong tanan. Sa ULM Bethlehem Monte Vista, may buntag Pastor Gilbert, Pastor Leah. Sa mga pastors nato din sa Moncayo, sa mga barangay, hilit nga mga lugar, mayong buntag kanyong tanan. Praise the Lord, kauban nato karong buntaga, usa sa atong leader usab sa ato ang simbahan di sa Moncayo, Sister Tini Ledisma Arnado, no? Of course, kauban nato karon gyapon akong asawa. Sister Tini, basig na kay greetings diha, no? Sige. May buntag sa atong tanan, labi na sa mga onliners karon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan na pud tag laing adlaw aron maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Taliwala sa krisis nga atong giatubang karon, padayon lang gid ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. Praise God. Nalay ko ng Diyos. My wife, basig na kay greetings po karong buntaga. Mabungahong adlaw sa matag usa ka nato atong ihatag ang tanan para kay Lord. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. May buntag Brother Paul Michael Rubio watching from Santo Tomas, Davao del Norte. No, may buntag sa iyo diha o sa tanan nga makaigsuonan diha may buntag. May buntag usab kang Judy Andrilon watching from siguro Carmen ni sila, no? Okay, Carmen, Davao del Norte. May buntag sa tanan Marigong Bason, nabuntag sa iyo Brother Edwin o sa tibok pamilya. May buntag April Agustin Eroy watching from Panabo. May buntag no sa iyong tanan. Sister Annie Lumbong Lanos Kalaykay. Jenny, may buntag no? May buntag Jenny dahil sa purok size watching right now. Bless, good morning. Morning po daw kang Jerilyn Alcaraz watching. Gimension ni Bless. Praise God. Jomar Inok, ang ato ang one and only artista. May buntag. Gikan pa ning Qatar ning uli gudre para mag-artista siya sa pamukaw sa kabuntagon. Manto pa ni Pastor Boy Encarnado. Murag nakakuan ko ba nga murag usa lang anyong model. May buntag usab sa among mentor no, Pastor Fernando o Pastor Jenny Litan diya sa Butuan City. May buntag no. Og Happy Father's Day sa tanang tatay no. Happy Father's Day. Buntag po kang Brad Saning, kauban na to karon din sa studio, no? Praise God. Ang pinalanggang banan ni Startini, nga wala gyud kupas, nga nahigugma og support para bisan pa sa ministry. Good morning, Ruel Soyo Finsom watching from US, no? Good evening there, or good afternoon in US right now. Kumusta mo diha sa US, no? In English maghapon diha. Siguro mo gyapon no. Okay, good morning LJ Drilon watching from Panabo. Banisa Diwata, may buntag. Diwata Laura, no, may buntag diha. Sa inyo diha sa purok size. Sa tanan nag-birthday karong adlaw, ang belated happy birthday kang PJ Abian. Nag-birthday kagapon. Sa tanan nag-birthday karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan.
Hala, happy birthday sa tanan nag-birthday o sa nag-birthday kagapon, limtan sa greetings. Happy birthday kaninyong tanan. Hallelujah. May buntag po, Brother Jomer Acera, no? Watching right now, uban kang Sister Cherel, diya sa Purok 10. May buntag kaniyo sa tibok pamilya. I need, Morning, Joel Blas, Karen Rosales Darelon, good morning. I'm calling out, oh Lord. Nes Digamon, Sister Nes Digamon watching from Belgium. Mayong gabi diha, no, tingtulog na magud nila ro pero nagulat yun siya. No, maayong paingon sa katulogon. Okay, kumusta Sister Nes? Kumusta ang pamilya? Kumusta mo diha sa Belgium? Lord, fill Alas tanan na ito mga kaigsunan sa ito mga leaders. Good morning kanyong tanan. Excited kayo ta, no? Very exciting ang ato ang pag-iskutan karon lawa. Siguro nakita ninyo sa atong screen ang atong topic, ang kasakit pwedeng matambalan. Ang atong model, mura pong model sa Alaksan FR. No? Okay. Ako yung makapiright sa Alaksan, basi gunyag. Tuan, kasuhan ta sa Alaksan. Kulang na lang magbutang og gloves na, no? Okay, so dito maglangan igsoon karon buntagan, no, mato kita sa tuang tuon sa pulong sa Ginoo in continuation sa atong giskutan kagahapon. Okay. So I hope excited ta karon buntaga nga mag-isgot sa pulong sa Ginoo. Okay. So muni atong topic for today, ang kasakit pwedeng matambalan. Okay. Please open your Bibles in Ruth chapter 1. Okay. The same verses, but we will go through to the next verses. Okay. In the days when the judges ruled, chapter 1 verse 1, there was a famine in the land, and a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife named Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Versikulo 3. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpha and other Ruth, after they had lived there about 10 years. 5. But Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. 6. When she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. 7. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. 8. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you as you have shown to your dead and to me." 9. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Then she kissed them, and they wept aloud. Verse 10. And said to her, "We will go back with you to your people." Katunduhan, yung mga umagad, manguban sila. Verse 11. But Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had husband tonight and then give birth to sons." 13. Would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has gone out against me. Okay, tanaw sa na to ha. Before mo ato sa next verse. Makita niyo mo din ba ang mga pagmahay ni Naomi?
No, makita nimo din niya iyang life, makita nimo din ba murabag nahurot na gyud iyang paglaom. Grabe ang kasakit nga iyahang na nagian. Just imagine mamatay ang bana, mamatyan pa siyang mga bata. Okay, so before tayo magpadayon, let us pray. Father, in the name of Jesus, help us this morning, Lord God, that we will able to learn and understand and give some important lessons for all of us to learn about the life of Naomi. O masabta na mo, Ginoo, nga ang kasakit di ay pwedeng matambalan. Adunay mga butang nga usahay dili na mo matugkad, dili kami kasabot, dili kami kaintindi. Apan adunay na kay pinasahi nga plano, Ginoo. Lord, bless us today. I-bless ang tanang onliners, makaigsoon na namo nga nag-commit silang life, mamatas ang kabuntagon para sa pamukaw sa kabuntagon. Bless them. Bless our nation. In Jesus' name. Amen. Okay. So, again, no, ang atong topic, ang kasakit pwedeng matambalan. To make, kumbaga, the story, ato ang ma-recap sa masiskutan nato kagahapon, si Elimelech o si Naomi nga taga Bethlehem tungod kay adunay panghitabo ang gitawag ba nga dili kaya nilang maatubang, nahadlok sila kay basin og mga mamatay sila sa Bethlehem because of the famine. Advance silang mag-isip, no? So ang gihimo nila patod pa sa Bible, pansamantala unta nga moadto sila sa Moab aron didto magpuyo sila, makalikay sila sa kagutom sa Bethlehem. But ang ilahang gitawag og plano nga maayo, just imagine, okay man na, wala man ay problema. Kay ang ilahang ginalantaw, ang ilahang kaugalingon, ang ilahang panginahanglan, nahadlok sila basig maabtan ba. Murabag sa atong panahon karon ba, grabing kabalaka. No? Makabalita ka, makakita ka sa TV, kaning samot kadaghan ang mga infected, ang number of cases ning samot kadaghan, nya kun imong tanaw ng mga tao naglaglaag, no? Daganin ang takdan. So kung ordinaryo lang ang imong pagtuo karon, kuyawan gyud ka. Muna nahitabo kang Elimelech, siguro sa ilahang lugar sa Bethlehem, nanay uban ba nga kumbaga gipangkuyawan na. So wala sila ang gibuhat, manglalin ta. Siya may bana. So siya nahimog desisyon. Uban po si Naomi, dala nila ilang duha ka anak. So ninglalin sila sa Moab, kaya ang ilang tuyo nga makaiskapo sa kalisod. Dili na sayop, dili gina sayop. Pero ang nahitabo, igsoon, pag-abot nila sa Moab, agoy, namatay si Elimelech. So kasakit to. Kasakit. Naminyo ang iyang mga anak, si Milion o Kilion o mga Moabite woman, si Orpha o si Ruth ang naasawa. So, abtan og napulo ka tuig, namatay na po ang iyang duha ka anak. So, dili na sayon, grabing sakita na. No, pwedeng sakita gina. Pait kayo na. No? Pait kayo na. No? Kumbaga, kanabang ang iyang expectation nga nindot, maot ang nahitabo. Di ba mulalin sila para mabuhi? Kumbaga, kung pangutanon na to si Naomi karon ba, kung naasa sa atubangan, Naomi, kumusta man? Mas may pag wala may mga tus Moab, mo magina kasagarang istorya. Kanabingon ba, mas may palag wala may muhawa sa mong sariling lugar. Kaya kung kabalo pa lang may nginganang nahitabo, dili unta may manglakaw. Wala man ta masayod, di ba? Wala man ta masayod. Okay, so napaso, nasipyat. Mo gani usahay no atong isgutan to gapon mga lessons nga. Be careful gid ana. Di ta magpataka og plano, labi nagdili planos Ginoo. Diskutan to kagahapon nga ang Bethlehem di ay literal man nga lugar gayon until now. Pero sa atong espirituhanon nga pag-intindi, ang Bethlehem di ay kabubuton sa Ginoo. Amen. Unya ang Moab kabubuton nato. Gitawag na siyang man's will. Ang Bethlehem will ni Lord. Mo nga pag muhawa ka sa will ni Lord, muadto ka sa imong kaugalingong will, mo nay delikado.
pwede ka maguba. So mo na hitabo kang ilimilik, ning hawa siya sa will ni Lord, niadto siya siyang will. Mo gani itong bersikulo nga gihatag nako sa inyo kagahapon sa Proverbs chapter 3 verse 5. Usa to gingon gani, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Mo na'y usahay masimplangan sa tao. Mo na ang tao malimbuad, mo ng tao gayod mawala ba sa kanang iyahang kaugalingon. Why? Because kanabang ning sibat naman siya sa kabubuton sa Ginoo. In verse 6 matod pa, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Klaro kayo, no? Nga ang dala nato mamahimong straight kung kanang gisubay nato nga dalan sa Ginoo. Hallelujah. So dagay mga butang nga usahay kinahanglan ginato ato ang siguruhon pagayo. Nga kinahang masabtan nato pagayo ang mga butang nga dapat gayud natong buhaton og importante nga masabtan nato. No, nga dunay mga butang mo gani kagahapon ato nang i-review, no, matud pa aduna gyoy ayaw gyud pataka og plano. Murang gahapon adunay latos nga madawat sa tanang sipyat nga gihimo. And then dili tungod kay lisod karon hangtod kini ugma. Pantayanan nato na. Murabag dili tungod kay lisod karon ang imong kahimtang, continue na. Dili. Lahi-lahi ang gitawag og chapter sa imong life. Mo gani gikinahanglan nga masabtan nato na. Dili man ingana nga atong Ginoo nga pantuson ka lang gyud hangtod sangtod. Dili man ingana nga atong Dios. Ang atong Dios gamhanan ug ang atong Dios buutan. Nga grabe ang iyang pabor nga gihimo alang kanato, no? And then ikaw pat nga gisugot nato kagahapon, part of our review para masabtan nato ba. Ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon nga lugar. Ayaw pag-ingon nga mula ka kog Manila kay maot ang lugar ha. Kumbaga in a practical ba. Nga ayaw pag-ingon nga ay moadto na kog Manila kay kining lugar namo dili maayo. No. You're wrong. The same pod ba? Ay kapoy mga lagas Ginoo. Mas mayan hindi na ako mga lagas Ginoo kay para okay na. Mali. Mo nga ayaw gyud biya. Ayaw biya sa Ginoo. Ayaw biya sa will ni Lord. Okay. So, pag-abot na, namatay na si Elimelech, namatay na si Malon ug si Kilyon. So, nangamatay na ang iyang mga anak, namatay na iyang bana. Pait na kayo, sakit na kayo. So, naghimo na og desisyon si Naomi nga mobalik sa iyang lugar. At tanawa ha, mohimong decision siya, kung gusto mo balik sa Bethlehem, tungod kay nakabalita siya nga ang Bethlehem gipanalanginan sa Ginoo. Grabe ba, no? Tanawa, itong tanawang pagbalik ang versikulo. Okay, verse 7, pakibutan na palihog. Okay, verse 7, chapter 1, verse 7. Matapos din niyo, with her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Kung imong tanawon ba, nakadesisyon sila, si Naomi mismo mabalik. Pero in this particular time, length of time, grabe pa ang kasakit nga sinatian gyud ni Naomi. Wala pa mawala. Just imagine, mamatay ang kagbana, mamatay pa ang imong mga anak. Okay? So kung pwede pa lang i-review, dili gid niya buhaton. Siguro maingon gud sa ni si Naomi nga kung nakabalo siya bang istoryahan sa Ginoo nga ayaw mo adto na kay delikado niya moingon sila mga tuta mo na gusto na bisig ayaw lagi kay mamatay ka dito magunsa na lang pero lagi man ta may balo, no? So naay mga butang usahay ba nga gipasinati sa Ginoo para gyud mo gani kinahanglan gyud mangonsulta before maghimog plano. Amen. Okay, mo nga swerte ta karon sa tong panahon kay ngano man
Na may Biblia nga ato makita, nga mo'y talamdan nato, nga panghitabo kaniadto, pwede ko na mahitabo karon. Amen. Pwede man na mahitabo sa atong panahon karon. Mo nga mga naguna na ba nga mga lessons nga learn nato. Okay. So karon mo taga gusto nako ba madungog nga ato ang mga atong co-host o sila pastora. Kana bang sa panahon ba sa ato ang mga decision? Kana bang unsaon nato no para pud madunggan sa ato mga onliners, sa ato mga mag-view ini nga video po. By the way, please share this video ngadto sa inyong mga higala. Okay. Para madunggan po nila ba nga na mga butang ba nga dapat atong buhaton before ta maghimog lakang kay para gyud dili ta mapaso. Okay. So, startini basig na kay kumbaga ikadasig sa atong makaigsunan karong buntaga. Para sa ko, pastor, kanang og sa tanan mga onliner, dili gid ta magbuhat og desisyon nga ato-ato lang. Bisan sa makasugat man tag mga pagsulay sa dihang nangalagad ta, ato lang nang dawaton kay ang kabubuton man na sa Ginoo. Kay kung ang ato lang kabubuton may atong buhaton, mahisama ta ni Noemi ba nga ulahin na gani ang tanan. Manang dako kaay tag pabor karong panahon na nga kita dunay tao ba nga nagatiman sa ato nga bisan gusto nato nga gusto ta mulakaw ta kinahanglan nga nay pagtugot sa atong mga mentor, atong leader, atong pastor, kinahanglan mamati gyud ta kay kung dili ta mamati mao nya na hinungdan nga kanang giingon nga ulahin ang tanan Mao gyud. mo na nga buhaton nato kanang maminaw ta sa tambag yod kay ang ato aganing kabubuton na mo matuman delikado ang atong dangatan kaysa gidala nga pulong karon kanang leksyon man gyud ni sa toa kay tinuod man gid ang mga panghitabo nga kung kita magbuot-buot inigabot sa panahon kanang kita ra poy modawat sa kanang mga pag-anto sa Mao matsa gyud. kuan ni pastor nga ang kasakit matambalan mayo na lang kay nakahuna og balik kanang ana gani sa atong panahon nga usahay naaman tay mga mali nga desisyon hunaon na to nga naa gyud tay anga iduulan mobalik gyud ta nya maminaw ta sa mga tudlo sa atoa sa atong mentor atong pastor o sa atong mga leader kay aron nga kanang makabaton tag kalipay ba taliwala sa kasakitan nga atong nagian. Yes. Mao lang ta akong ikasukuan pastor. Praise God. Pastora, basig na kay ka-share po. Sama sa kong gingon gahapon before panahuman na atong programa nga dili ta maghimo og final nga decision sa temporaryo nga sitwasyon. Sa sitwasyon nila Elimelech and Naomi, kato nga panghitabo kagutom physical. So ang nahitabo sa part ni Elimelech nagdesisyon man gud sa dayon. Pero unta og naa pa to sila na pananghiran ba? Wala to yung pastor po nila siguro. Wala sila pastor nga murag mo guide or mga kaigsunan ko nila kay the family of Elimelech and Naomi kuan kumbaga sila godly family ba, godly fearing family, pero murag distansya siguro sila sa ilang mga kaigsuunan mo nga diha nagdesisyon sila nga mulakaw Hadlok po sila. Hadlok ba? Hadlok. mo na igsuon unsa ka importante na may uban pod mananghid pero humanan niabot na didto. Nakailis na. Pero para sa ako, ang tama nga pagpananghid, before ka pa mag-impake, before pa ka magplano kung unsa ibuhaton nimo dito nga dapit, ang tama nga word nga pagpananghid, kanang wa pa kay gibuhat, mananghid pa ka kung sugtan ba ka or tagaan kag maayo nga desisyon, giyahan ka ba? So igsuon sa ato karon, ang tama nga pagpananghid, kana ganing imo pang isanghid sa isa ka tawo, tama ba ni? Okay ba ni akong buhaton? Yes. Kaya nga naman, matod pa ang pagmahay, ulahi gud na permanente. Di So mo sa gud. situation nila, sa situation ni Elimelech and Naomi, man na, adunay mga panghitabo nga, mismo sa ilaha, wag gud nila gi-expect. Sa ato apo di nga na, so mas maayo gud nga, magpahibalo ta, igsuon, pwede ba nga iampo ko nimo, ani nga akong desisyon, tabangi ko. Nga na, kaya nga naman naaman tayo pamilya, ang pamilya sa Diyos. Okay, natin mga lessons karon nga atong isgutan. I have only listed 4 lessons this morning. Mga leksyon nga pwede na to hinumduman.
Okay, pwede niyo isulat, labi na sa makaigsunan nato nga nagadalag mga cell group. This is evangelistic nga mensahe, pero pwede ni makagiya labi na sa tong Kristohanong kinabuhi karon. Okay. Number 1 leksyon. Anawa niya. Gubon sa Dios ang atong plano aron matuman ang iyang plano. Mangutana ko ninyo ha. Ang plano ni Elimelech o ni Naomi, maayo ba to? Siguro sa ilang kaugalingong pangunauna, maayo to. Kay unang-unang rason nga nung musibat sila, biya sila sa Bethlehem. Kay mo ato sila Moab, kay panginabuhi man, dili man sayop na, tama man na, pamilyado kang tao o niya imuhang pasakripisyon imong mga bata, kadi na kaon kay matod pa, gutom sa Bethlehem atong panahon na. Pero lagi, giguba to sa Ginoo. Ang kamaot lang kapag kaguba kay patay siya. Patay siya. Patay pag yun si Malon o Kilyon yung mga anak. Grabe no kung makaana ta, Lord, grabe naman po na Lord, oy. No? Pero di lagi ta di na to masalom ang kabutos Ginoo. Ang yang plano ba, di kita kabalo. Di kita kabalo. Mo gani before tama tong ingon nila ni Sister Tini og ni Pastora. Before gid ka maghimog lakang, kung pwede palang mangonsulta ka sa pipila ka mga tao, matama ba ni? Kaya for example, nga ni mga mura ko itong sa una, itong Bagyong Pablo, Bagyong Pablo sa una, nga, naiuban nga ning skapo, kay human Bagyong Pablo, basig ka, grabe kagutom daw, niya nato, ingon na po daw, mabungkag daw nga dako kayong punong sa bukid, mga uban ng layas, nangadto og liti, pag-abot liti, brad saning kay nanapoy Bagyong Yolanda. Ha? Yang uban kay pag Bagyong Yolanda, nanibat ng tugbuhol. Kay grabe na daw ang lisura. Pag atos buhol kay gilinog na mo dito. Tanaw ra gud na kun imo dili lagi nimo pwedeng pangunahan kanunay ang Ginoo. Kay bisag asang lugar, for example, ditong lugar may magwalay tao sa Bethlehem, na may mga tao dito Nganong wala man to sila mamiya, nganong kaya ra man nila nagsakripisyo. Si Elimelech lang advance mag-isip ba? Lagi isa ko nagingon, dili gud sayop ang iyahang gihimo kay for survival man po na para man na sa iyang pamilya. Pero lagi usaon ginato na kay pag-abot dito namatay man on siya. No, kumbaga kung ato pang pastoryahon si Naomi, murago ka ng mga asawang namatyag bana. Yung mga, kung nasayon pa lang ko, at katuguting mo lakaw. Ano ba? Sao man magkamasayod. No. So, na yun, hitabo. Oh, mo gani ngani. Kadtong ilang plano, maayo to sa atong kaugalingon nga, kanang human understanding. Survival po yun. So, hawa sila sa Bethlehem, atong Moab, para sa panginabuhi. Maayo tong plano, pigiguba to sa Ginoo. Atong makita na niya ha, giguba to sa Ginoo, namatay si Elimelech. Kaya kung dili mamatay si Elimelech, di magud mo balik si Naomi sa Bethlehem. Di magud mo balik to. Tanawa, nabasa na to ganiha. O nagbalik si Naomi, uban ang iyahang mga umagad. O niya matod pa niya, ayaw mo sunod nako. Kay grabe na ang kapaitan sa kuha. Kumbaga ang kasakit, grabe na. Ha? Grabe na yun. Nagrabing pagmahay niya. Yung matod pa niya, di na magpwede, di man ko pwede kung maminyo man ko, mabuntis, manganak, makahulat pa baka mo. Grabe si Naomi, no? Grabe iyang kasakitan. Pero lagi, naay plano ang Ginoo nga pinakanindot. Ang Ginoo maguning ani. Na yung mga butang bausahay, gyud dili nato kayang Salomon. Okay, number 2. Mo ni, dili kayang sabton ang iyahang kabubuton. Muna leksyon. Matod pa, you cannot fathom His wisdom. Dili kaya nimong bisa kung saon pa nimo, di gyud ka makaintindi. Di ka gyud makasabot sa iyang plano. Kaya kung makasabot ka sa iyang plano, kuyaw na ka. Mo gani nga kanunay atong prayers, Lord, please giyahi ko. Nga kini akong gihimo karon unta Ginoo ni imong kabuhaton.
Ginoo padaygi ko. Kay kung masipyat ka, igsuon, delikado magigaayo. Wala na may review. Pwede ba i-back kung matud pa? Pwede bang ibalik na ako Ginoo para matulid na ako? Dili. Ang sipyat na gina. Amen. Bogi kinahanglan gyud nga kung magplano man ta, dapat ikonsulta sa Ginoo. Amen. Okay, so dili kayang sabto ng iyang kabubuton. Ikatulo, kung pwede lang unta, tanawa ha, dili gyud ta mosupak sa iyang kabubuton. Kung pwede lang unta, una ikatulong leksyon, dili ta mosupak sa iyang kabubuton. Kay kung mosupak ta sa iyang kabubuton, naalagi consequence. Katong kagahapon nga leksyon nato, naagoy latos. Walay mali nga lakang nato nga dili ta latoson. Naagyo na sa gitawag og bunga. Kung unsay imong natanom, mo ginay imuhang maani. Ang ilahang gihimo, may kapastor, sayop pagid to di ay. Pasabton ta mo ha. Sa kaugalingong panabot, pagintindi, okay yun. Pero in the eyes of God, mali yun. Why? Murag imong gi-underestimate ba ang lugar diin ang Ginoo magpakita sa iyang milagro? Ay, maot ning Bethlehem. Uy, grabe kumbaga nakasulti kag ingana. Di ni mao, di ko mabuhi, mamatay ko diri. Nebolo ba mo ang kahulugan sa Bethlehem? Matud pa, house of bread. Ang another meaning of Bethlehem, will of God. Kabubuton sa Ginoo na. Just imagine, kadagandaghan ang lugar sa tibuok kalibutan, diha pa gyud na tawo si Jesus. Nya biyaan na nimo. Nganong wala man matawo si Jesus sa Davao City? Nganong wala man siya matawo sa Amerika? Nganong wala matawo sa Samaria o sa uban lugar? Nganong dito magyud sa Huda, sa Bethlehem pagyud? Kanang lugar pagyud. Unya imo lang biyaan? Meaning to say ba, ayaw i-underestimate ang will ni Lord. Nga muadto ka, dili ni will ni Lord. Muadto nako. Nya sundo na nimo ang imong kabubuton. Diha ka nagkamali. Yes. Bukay kung pwede lang unta, dili gyud ta mo supak sa iyang kabubuton. Kung pwede lang unta. Kung pwede lang unta. Pero saya lagi startili ang problema. Bansaning, my wife. Problema lagi usahay. Kaya di magunta di magunta gud ka makasabot usahay. No, di ka sabot usahay. Lagi, katugingon ako niya, wa magutoy pastor si Elimelech. Amen. Way pastor niya ba? O wala siya pasilungan siguro nga organisasyon kato pa na. I don't know to kung nabay organisasyon sila sa una. So blessed na karon. Kay ano man na may mga tao nga galantaw nato. Na may mga tao ba nga kumbaga mag-facilitate, magmutambag nato basta mga tagtambag. Pag di ta mangayog tambag, ang problema po doon ay ibang tao magpatambag lagi, pero humana daan, naana sa ikaw galingong desisyon. Ang iyalan, namati na lang siya ba? Karami yung katong ingon guni mo ganiha nga, mananghid to sila, pero waday, nakailis na, nakaimpake na. Ya, kanang mananghid ko kay, kanang, pahibalo ba? Dili ngingon nga, dapat kung mananghid pa, paingon pa ka na bang, wapag ka makailis, wapag ka pamilo sa nina, wala pa ka nag-prepare, nagulat pa ka sa ilang desisyon. Pag may sa lakaw, di pa ka mamilo sa nina, di pa ka magligo. Ako ba nakaligo naman? Nakasapatos, nakakuntudo na ba? Nakapahumot na. Yang pagpananghid, dili day pagpananghid. Nagpahibalo, nga mula ka gyud siya. Nagpahibalo day, magdesisyon na siya. Naiba mo, text na lang. Nagsakay na ko. Ana ba? So kung pwede lang unta, dili gyud ta mosupak sa iyang kabubuton. Amen. Okay, ikaw pat, tanawa, munin ganahan kay ko sa number 4. Hawanan sa Dios ang tanang babag sa iyang kabubuton. Hawanan niya ang tanang babag. May pastor unsay bot pasabot ana. Mo gani tambalan niyang kasakit. Tingani. Sa unang kanang gitawag ba? Unang encounter namatay si Elimelech. Minka pastor, ano namatay man to? I tell you, si Elimelech babag. Ya kung ikaw sunod mi, babag akong bana. Tino ba na? Babag siya. Pasabton ta mo ha. Si Malon og Kilion babag. Si Orfa babag.
Usa may tuyo di sa Ginoo. Abi nyo nganong nahitabo to, na ituyo di ay ang Ginoo. Kuhaon lang sa Dios didto sa Moab si Ruth. Amen. Si Ruth ang kuhaon wad saning. Oh. Kay kung wala mamatay si Elimelech, di man to sila kabalik. Maghagbas sa Ginoo. Sakit lagi tuod, tanawa ha. Verse 10, tanawa na to sa verse 10. Chapter 1, verse 10. Okay, tanawa ha. We will go back with you to your people. Matod pa. Verse 11. But Naomi said, return home, my daughters. Why would you come to me? Am I going to have any more sons? Tanawa? Who could become your husbands? Katundo ha, gusto pa mo uban. Pero gibalibaran ni Naomi, di naman ko manganak, kumaminyo man ko, kumanganak, di na mo kapaabot, tigulang na ko. Tigulang na po ng panahon na. So, lakaw mo, balik mo sa inyong kagaling balay. Nya pagminyo mo, verse 12, pakibutan daw, palihog. Return home, my daughters. I am too old to have another husband. If I thought there was still hope for me, even if I had husband tonight and then give birth to a son, 13. Palihog daw ta, dito na. Would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? Matod pa? No, my daughters, it is more bitter for me than for you, because the Lord's hands has gone out against me. Mato pa niya, ayaw mo sabay na ako, gidaog-daog na ko, ani kapaitan na ako, kamo, pwede pa mo maminyo, pwede pa masanag, pwede pa mo magmalipayon, halal, pauli mo sa inyong kagalingong panimalay, unya, magminyo mo, unya, magsadya mo. Okay, mato pa, would you wait until they grow up, kung maminyo pananglitan? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me. Verse 14, pakibutang daw palihog. At this they weep again. Orpha kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Tanawa, kini nga panahon si Orpha nakasabot na. Nakasabot na nga pwede sa mamahimong babag. Gi-release siya. Wala po siya mo kuyog. Makita nimo din ba? In these lessons, makita mo din. Naay mga tao nga bisag kung saan mo papahawa, di gyud mo biya. Amen. Nagi mga tao nagulat na lang sa imong kusog nga boses ba. Oh, paingon ba di talaga kabiyaan, pero pag mutudo na lakaw. Mulakaw na lang ko. Mo nang gingon lakaw ko si Orpha. Pero usa may nitabo kang Ruth. Si Ruth ninggakos noon siya. Grabe. Iya noong, kumbaga, matod pa niya kang Naomi ngayang ugangan. O sa ingon diha, verse 16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Ayaw ko pugsa sa pagbiya nimo. Where you go, I will go. Grabe na nga word, Brad Saning. No, Startini, my wife. Matod pa, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Asa ka magpuyo, dito po kumupuyo. Your people will be my people and your God, my God. Grabe ba? Actually, nga ni makagsunan, si Ruth, Moabite, lahi ang ilang kultura, lahi ilang kostumbre. Pero sa din nag-ipon sila, nausa sila kapanimalay, nakita ni Ruth, si Naomi, nga pinasahi. Actually, si Ruth, Hudiyo man ni sila. Si Naomi, Hudiyo. Nagtuo sa Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta. Si Ruth, lahi, Moabite ni sila. Hintil. Hintil. Lahi ang kultura, lahi ang gituuhan, nagtuo ni sila mga Diyos. Samantala si Naomi, nagtuo sa tinuod nga Diyos. Pero in this particular conversation nila, mato pa ni Ruth, ang imong tao, mamahimo na kong mga tao, ang imong Diyos, mamahimo na kong Diyos. Tanawa, makita niyo ba? Mukha ni sa lessons number 4, hawanan sa Diyos ang tanang babag sa iyang kabubuton. Muton hitabo nga namatay si Elimelech, namatay si Kilin ug si Malon. Nagpabini na lang si Naomi, unya ang mga umagad si Orpha ug si Ruth. Nawala po si Orpha. Then ang tuyo gyud sa Ginoo sa Moab. Bantay mo ha? Ang tuyo sa Ginoo didto nga kuhaon lang gyud sa Dios si Ruth. Dalon ngadto sa Bethlehem. Amen. Hallelujah. Tanaw sa nitabo. Tinuod kasakit na. Kasakit na sa part ni Naomi, kasakit na sa part ni Ruth. Kay kung mamatyang kagbana, di gyud na walay siguro kung naay normal nga mga babae,
ang mga babaeng normal pag mamatyag ba na, grabe na. Grabe ang kasakit, ana. No. Kumbaga, ang uban gani, uban, di na magminyo. No? Tungod sa kasakit. Daw nga, kanabang, dili lalim. Just imagine, imo ng bana. Kadulog nimo kanunay, kaistorya nimo kanunay, nagplano mong duha, unya, kuhaon sa Ginoo. Sakit na. Pero lagi sa tong topic, ang kasakit matambalan. Hallelujah. Ingani. So sa verse, pakipalihog daw ta. Next verse ato. Okay. Verse 17. Where you die, I will die. Grabe na. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely. If anything but death separates you. Grabe. Tell death to us part. Ugangan, bahala kung sa may tabo. Magbulag ta. Kamatayon lamang. Muuban yung kunin mo. Grabe na. So, kung mong tanawon, medyo hawa na, bahawa na. Kaya gano'n man, nakuha na ang tanang babag sa planos Ginoo. Ingani ba? Sa atong kinabuhi karon, careful kita karon na yani. Nga, si Lord, pag nasa plano sa imong life, hawa na niya ang tanan. Hawa na niya para yun kumbaga, maiplastar sa Diyos ang iyang plano sa imong kinabuhi. Kaya gano'n man, nagplano-plano lang ka sa imuha. Mugay giguba sa Ginoo imong plano para ang iyang plano maplastar sa imong kinabuhi. Tuod sakit man. In this particular story, sakit kaayo. Okay, verse 18. O sige, ingon sa verse 18. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Sa nakita niya nga si Ruth, disidido gyud, giundangan na po niya pagpapahawa. So, matod pa sa istorya, in verse 19, nag-uban sila. So, the two women went on until they came to Bethlehem. Praise God. Namalik. Hallelujah. Namalik sa will ni Lord. Amen. Dala pag yun ni Naomi ang babae, nga mo ni ang tumbok sa Ginoo. Tanaw niyo ha, very exciting po ito. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman exclaimed, "Can this be Naomi?" Matupamataw, nagkaguliyang sila ba? Grabe ilang, huy, hala, maumanin ng lakaw no, kay mahadlok nga magutman. Namalik lagi sila. Kung sa'yo nahitabo. Naman yung mga chismosa. Hala, wala na lagi ba na? Asa mga anak? Unay kauban niyang babae. Kung sige sa mani. Ana ba? Sanay mo yung da mo na, gaba. Ano ba ang anak ba? Gaba. Mga tayo, mga chismoso, mga hilabtanong kayo, bansaning, no? Oh, muna na. Wala rabay dala, way dala. Oh, kaluoy. Ano ba? Tanaw ha? Sakit man doon na mga negatibong istorya. Pero, niining panahon na di ay lagi, gihawanan sa Ginoo ang tanan kay naaday gusto sa Ginoo mahitabo sa life ni Naomi ug ni Ruth. Tanaw ha? Verse 20. Okay. Don't call me Naomi, matod pa. She told them, call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. Pasangin lang palagi niya ang Ginoo. Ayaw ko tawag kanyog Naomi. Tawag ko kanyog Mara, meaning pait. Kaniya to Naomi, meaning kalipay, punos kasadya. Karon di na pwede. Mara na. Kaya nga naman, grabe kasakit. Because the Almighty has made me life very bitter. Pasangin lang niya ang Ginoo. Tungod man gud niya. Tuwa sa masayo dahil nga, sipyat ilang lakang. Pero lagi, ang Ginoo sa imong sipyat, although sipyat ang imong gihimo, pero ang Ginoo maghimo pamagi diha. Ang imong sipyat, mamahimong tama. Amen. Hallelujah. Okay, di lagi ta kasabot. Muna gingon sa Roma 8:28, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Na yung mga panghitabo ba usahay sa atong kinabuhi medyo maot, pero di ay ang Ginoo nangitag pamaagi diha. Nga luyo sa maot nga istorya sa atong kinabuhi, ang Ginoo maghimong maayo diha. Tanawa ha? Okay, nya tambalan sa ginang tanang kasakit. Okay. So, balik ta sa atong bersikulo. Ruth chapter 1. Next verse. Okay. Ruth chapter 1. Okay. Verse 21. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Mato pa. Mato pa nang lakaw mi, nga daghan mig dala. Pagbalik na mo, hurot. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me, and Almighty has brought misfortune upon me. Grabe, gipasangin lang ni Naomi ang Ginoo pagayo. Sa masayod, irap sayop to nila. Okay, 22.
So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth, the Moabites, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. Yan ang panahon na po, pag-abot nila dito, nagsugod na og pang-ani og barley. Nagsugod na pang-ani og barley. Okay. Then verse 23, pakibutan na palihog. 23. Chapter 2, verse 1. Okay. Naomi had his relative on her husband's side, from the clan of Elimelech, a man of standing whose name was Boaz. Okay, aton lang go direct ha para masabda na to. Kamo na lang tiwas og basa karong mudaga sa inyohang matago sa mga lugar. Okay. So pagabot nila dito na timing ang yung ating harvest nag barley. Unya nay parinti dito sila Naomi, parinti ni Elimelech yun nga dato kayo nga pangalan Boaz. Tanawa ha? Grabe ang Ginoo, di lagi ta masayod lagi ba, no? Kumbaga ang Ginoo gyud hawanan niya ang tanan nga nakababag sa iyang plano. Kaya naa sa iyang plano. Kini si Boaz naluoy kang Ruth. Daw. Samtang nangani si Ruth nang hagdaw ba. Unyang himo ni nakabalo si Boaz nga si Ruth di ay byuda. Unya anak sa iyahang murag parinti o pagumangkon. Okay ba? Kumbaga kung tanaw nimo ba, niya si Boaz wala si asawa. Ang Ginoo grabe ang gihimo sa Dios, no? Gituyo to ang tanan kay para kini si Boaz ma-inlove kang Ruth. Gisugo man po ni Naomi. Nga, Ruth, kana, pwede ka na ni mo mabana? Halatuan na dito, niya tulog kasi ang tiilan. Manso pagayo ba? Tanawa, pero kanto tanay, wala ta masayod. Atong unahuna lang ha, kaugaling unahuna, kamaot po ni si Naomi, iya mang ilaw ang iyahang umagad. Pero kaniya to sa ilaha, lahi na, iba ang pan. Pero lagi di ay, naay mga dili matugkad nga kabubuton sa Ginoo. Tanawa ha? Para dalion na to. Nagkainlaban, giasawa ni Boaz si Ruth. Nagminyo sila. Gikan sa pait nga sitwasyon, ning angat. Naanay gitawag ba nga, naanay bangaw, gikan gayon sa baga kayong dagom. Ug bimbidlisew na matud pa ang hallelujah ang adlaw. Kung imong tanaw ba naanay danag nga nakita. Smile na si Naomi ng panahon na. Medyo nakita niya, nga ni deng kabubutos Ginoo pati nindota. Nagminyo si Boaz ug si Ruth. Nagminyo. Abi sa nahitabo sa pagkaminyo. Nanganak si Ruth ang pangalan Obed. Hallelujah. Kinsa man na siya? Siya ang tatay ni Jesse. Nga papa ni King David. Amen. Tanaw ra gud ninyo. Kinsa man siya ring David? Siya ang gitawag. Siya ang magdala ngadto sa linya sa atong Mesiyas nga si Ginoong Hesus. Tanawa. Luyo sa kasakit nga nahiaguman gihawanan sa Ginoo ang tanan kay para matuman ang iyahang kabubuton. Amen. Kanindot. Hallelujah. Bunga if ever na may mga kasakit kay mo na sinatian ron, nasipyat man kasi mong desisyon, balik. Asa ka mo balik? Sa will sa Ginoo. Kay pag mobalik ka sa will sa Ginoo, ingnon ta ka, diyan nimo makita ang imong paglaom. Amen. Ayaw pabilin sa Moab. Pundi man to badsaning si Naomi, mana siya nga, mangita na po ko bana dire. Dire lang ko. Pero sa gihimo ni Naomi, naka-decision siya. Mubalik ko ngadto sa Bethlehem. Naka-convert pa gyud siya. Nakadaha pa siya og umagad. Unya katuning ang umagad ay bisan Moabite siya. Pwede gamiton sa Ginoo. Lagi kay di kita kasabot sa kabubuton sa Dios. Nga katong tanan nga mga panghitabo usa to sa parts gitawag og history. Plano sa Ginoo para matuman ang iyang kabubuton. Mga luyos, ikaw igsuon karon muntaga nga nagtanaw ni nga video. Kung maot man siguro ang istorya sa imong kinabuhi, usa lang kabutang nga akong ikasuggest nimo, balik sa kabubutos Ginoo. Kung unsay gihimo ni Naomi, ning balik siya. Ning balik siya sa Bethlehem. Bethlehem represents the will of God. Ning balik siya sa will ni Lord. Dito sa nitabo,
gibalik, gipurma, hallelujah, sa Dios ang kinabuhi ug nagmalipayon si Naomi. Mato pa sa Biblia, gikuha man to ang kinabuhi apan nalipay siya. Sakit man ang iyang experience, namatyan siya bana, namatay pa iyang mga anak, apan nahimo si Naomi nga usa sa pinakamalipayong babae niadtong panahon na kay nganuman. Si Ruth ngayong umagad, siya di ay usab ang gamiton sa Ginoo nga mataw ang panganlag David. Hallelujah. O diha mo linya ang atong Mesiyas nga si Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos karong buntaga. Salamat sa Ginoo sa iyahang makanunayon nga pag-amuma kanatong tanan. Close to you. Take me to the Ayop natin na kutlo nga mensahe karong buntaga alang sa matago sa kanato. Balik ko nako, ang kasakit pwedeng matambalan. Naay buhaton ng Ginoo. Pero sa kabutang, balik sa iyang kabubuton. Siguro ang kasakit nahitabo na tungod kay nagbuot-buot ka. Ang kasakit nahitabo na tungod kay ninglakang ka sa lakang adili giyud kabubuton sa Ginoo. Pero napay panahon, balik. Balik dias kabubuton ni Lord. Sa iyang will, sa iyang Bethlehem. Hallelujah. I'm calling. Magampo kita, Ginong Dios, salamat karong buntaga. Salamat sa imong pagkamayo. Salamat Ginoo sa imuhang pagpakiguban. Lord, thank you for giving us the picture. Na may mga panahon Ginoo nga nasipyat mi tungod kay usahay nagtuuman mi nga mao na to pidiri mo. Apan aduna kay the best plan for all of us. And this morning, O Lord, please help us nga mubalik kami sa imong will, mubalik kami sa Bethlehem. Dito nimo ipakita kanamo ang imong pinasahi nga gugma o pinasahi nga plano sa mata ko sa kanamo. Lord, I pray for all of us, even sa mga onliners today, Lord, nga kini nga mensahe dili nila malimtan, kini nga mensahe mo kini Ginoo ang maghatag kanila og dugang panghayag sa ilang lakaw sa matag adlaw. Salamat Ginoo nga sometimes imong gub-on ang among plano. Kay nakakita ka nga dili maayo. Kay gusto nimo ang imong plano gayon matuman sa among kinabuhi. Lord, panalangin ang tanan karon. Tapos sa tagsa nila kapanimalay nga nagalantaw ni nga video o ibibisan pa sa mga kaigsunan namo nga na ma-share ni nga video. I pray and declare, Lord, that this message today magapamuhat sila makinabuhi. Panalangin sila, uban ni sila. Maybe some of them ano nagibati silang lawas. I pray and declare for healing in Jesus' name. I pray and declare that you'll give them freedom from sickness in Jesus' name. By the blood of Jesus. And I pray, Lord, even sa mong nasod, panalangini, proteksyon Lord, let it be, Lord. Nga tagaan pa nimo paglaom kina mong nasod karon nga grabe man o Dios ang pagsulay nga mong nasenatian. Apan isalig na mo kanimo ang tanan. Panalangini ang among presidente. Uban ni in taon kanunay ang among tigulang na nga presidente. Bisa ang mga decision, Lord, I pray, give him wisdom, O Lord. Even siyang pamilya. Lord, panalangin usab ang amo Ginoong lungsod mon kayo. Kanunay ka makiguban kanamo. Please, Lord God. Hallelujah. Ipadalagi mo mga anghel. Ang entrance and exit of our town. Hallelujah. Guarded by your holy angels. Even sa tanang lugar, Ginoo. Sa tanang lugar diin anaa kami mga connection sa mga onliners, Lord. I pray and speak blessing, protection be upon them, Lord. Salamat sa tanang kasimbahanan magapanalangin ka. Sa tanang pastors imong panalangina. Sa tanang leaders sa matag simbahan magapanalangin ka. Dalaygon ka, Lord. I-bless o Diyos among simbahan usab ang tanang primary church leaders, Lord. Liguna pa kami Ginoo. Bisan pa sa among relasyon nga nakanimo. Lord, kanunay ukaya ang among unahuna. Ukaya among kasing-kasing. Pinagi sa imong mensahe. Dalaygon ka, Lord. Ituboy namo imong ngalan. Pasalamatan ka namo. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Salamat sa Ginoo karong buntaga makaigsunan. Salamat sa iyong pagkikuban kanamo. Praise God. Mr. Tini, basig na kay dugang greetings karong buntaga o mga panapos nga kumbaga mga panambagon labi na sa atong makaigsunan karong buntaga. Ang ako ang kuan kanang katapusan nga ibilin karon sa pulong nga atong nabati diha sa gila ni pastor
padayon lang gyud ta bisag do na tay kasakitan, aduna gyud tambal diha sa presensya sa atong Ginoo. Yes. Wala tay laing dalang panan kundi ang Ginoo lang o Amen. sa tanang mga igsoon namo sa simbahan nga nagkuni karon padayon lang gyud mga igsoon o karong adlaw atong ihatag sa Ginoo ang tanan tong pagkabuhaton o Yes. kanang padayon ta diha sa pagpamati sa kanang mga tambag sa atong mentor, atong pastor o padayon ta sa kanunay gyud nilang pag-atiman sa tuwa nga kita magbasa gyud og pulong sa Ginoo aron dili ta masaag inig buhat nato sa dili tama nga desisyon adunay gyud mga pagbadlong diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mao lang tog maayong buntag sa tanan akong mga anak ug sa kanang among network nga karon nag-connect ang uban maayong buntag padayon lang gyud ta mga igsoon ug mao lang to. Salamat. Praise God. Salamat, no? Sa tanan taga Mumbaran City, may buntag niya. Sila Angie, sila Arjen, sila JR, no? May buntag sa inyo. Sila Sister, ito mama ka ni Sister Angie? Virgie, Sister Virginia. No, Virginia. Kasi na kay greetings po ni. I bow. So again, belated happy wedding anniversary sa among mentors, Pastor Fernando and Pastora Jelitan. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi tungod kay nahimo mong panalangin usab sa among kinabuhi isip magtiayon. And then usab sa PSK family, no, tanan nga members sa ani nga atong FB group, ang Ginoo magapanalangin kaninyo nga bisan pa sa pulong karon nga usahay God remove the best things, the good things in us tungod kay pulihan na ni Lord sa mga best thing para kaniya. Igsuon hinumdumi nga there's no pain nga wala goy gain. So ang imuha lang is isalig ang tanan sa Ginoo. So karong buntaga I declare healing upon you right now in the name of Jesus. May God give you a healthy heart. Dalaygon ang Ginoo. Praise God, no? Tama to. Kung mato pa, kung gusto ka gain, naagi pain. Pwede ba nga walay pain? Pwede ba nga walay pain? Nga gain lang. Murago ka ng manganak, di ba? Sa pagpanganak sa babae, wala siguro pagpanganak nga kanabang babae nagkatawa. Ikaw sa 13 sa una, pagpanganak nimo ka na nagkatawa ba ka? Di ba? Wala gid pastor. Wala no, lagi yun. Nighuman na. Di ba? Sakit magina, pero human ana matnga ka. Bisag pag makita nimo ang bata, murag mawala ba imong kasakit? Amen. Murag sa pastora ba tong gisesaryan siya sa una namong anak no si Joshua. Grabe to, naguno sakay among ibayad ani, ana ba? Pero sa dihang nga grabe way tulog, pero grabe gyud. Bisa din nakita na akong bata. Mukha kong ay, kada bang mawala ba ang tanan nimong kabalaka? No, inga na gyapon. No, tuod man ay kasakit pero lagi tambalan na sa Ginoo. Amen. And the best place to dwell is in the presence of God. Kay sa presensya sa Ginoo adunay kahupayan sa tanang kasakit nga atong gibati. Tinuod na siya. Mato pa ni Joel Blas, kung ang plano sa tao mapakyas, pero ang plano sa Ginoo dili og dili gyud mapakyas. Kuya na si Joel ba? No? Di na gud mo hawan ni sa Bethlehem. Kaya naka-cellphone na daw sa Bethlehem, yung pan-brother Jumer. Mapakyas man ta apan balik lang yud ta sa presensya sa Ginoo kay mauna ay solusyon sa tanan. Gikan kang Jenny. Mata ba ni Marcos Mark? Kuya ni Marcos Mark. Taga Purok Santol ni. If your plan doesn't work, pray to God until your goal. Dili magbuot tag plano, dapat mananghid ta sa tama nga tao. Og most of all, pray jud ta. Morning to all onliners, ang sa inyo pastora og nanay Tini. May buntag, Marcos Mark sa Purok Santol. Okay, sunod.
Gikan Pastor Gilbert, dili gyud magpataka og salom sa lubog nga sitwasyon aron dili mawala ang atong angay ang tuan. Di gyud napay dugang nakuha na. Dili gyud ta magpataka og salom sa lubog kay basig mapantok ang ulos bato. Sa una bitaw mga ligo ming sapa, lubog kanang ninot igligo labi na kanang baha. Dive ag bato na nimong divean. Kay kung tinaw makita maging bato, no? Gikan ka bless. Amen. The best gyud ang will o plano ni Lord sa atong kinabuhi. I'm longing for Yung usahay lagi, kanabang tuon bago nato sa kanaganing. Lahi magod ta. Ang atong tanawon magod kanang atong nakita karon. Dili kayo ta after so wala pa nato makita ba. We are just after of what our eyes can see. Kanabang dili ta mulantaw sa wala pa nato makita. No. Mo daghan itong pawa kay nga naman gitanaw gigamit man nila ilahang mga mata lang. Kanaming maminyo ni kay gwapo kayo siya. Ay, gwapo lagi. After kala gwapo, after kala gwapa, no? No, bantayan na gina to. Mo Christian, bantayan na gini mo na. Mga Kristohanon, bantay gina. Mo po ni nakita, mo di ba, mo nasipit ni Lot, tanaw siya sa katong kapatagan nga dagang sagbot nga green daplin sa Jordan katong nya duol na Sodoma Gomora. Mo tinungdan silang pagkapukan. Nga naghapon na hitabo kang ilimilik. Wala na trigo sa Bethlehem. Dito sa mua basig naa. Di na napakong siya. Patay noon siya. Mato pa ni Carmina Mantos, Star Carmen, sa Brooke Santo Banlag. Maayong mundag, Pastor-Pastora o ka Sister Tini. Salamat sa pulong sa Ginoo. Kung unsa kamaayo ang Ginoo sa kinabuhi ni Naomi o growth. No. Praise God. Ika nga mamanisad, the greatest mistake any Christian can make is to substitute his own will for the will of God. Amen. Very good. Mayog yun, mutuman aron walay mahayan o dili alaot ang paingnan. Kabalo na po si Blessa na, no? Sister Ana Marie Gumbason, sa primero, dili ta kasabot sa iyahang plano. Apan sa dihang mapahimutang nata, sa maayo diha nata makabalo, nga nindot di ay kaayo ang iyahang plano para sa tong kayuhan. Just let God to plan for us, di jud ta magbuot-buot. Sakit ba yaton, no? Nakaplano na, giguba sa Ginoo. Di ba sa mahayo niyo? Tanaw sa inihintabo kang Nomi. Di ba iyang ipasangin lang ng Ginoo? Ay ko tawag yung Nomi, tawag ko yung Mara kay grabe na gyud. Kumbaga gisakit ko sa Ginoo. Di ba mo mayang ipasangin lang? Pero human atong panahon, naminyo na si Ruth kang Boaz. Malipayo na kay siya. Lord, fill me with your Hallelujah. I'm calling Gikan kang Pastora Erlito Marilyn Agustin sa Bawani, matud pa. Tama jud ang nga iampo usa sa Ginoo bag-o magdesisyon. Dili mag-una-una og desisyon para lang sa imong gusto. Adunay mga butang ba nga dapat atong sabton. Nagpray ka, nagampo ka, pero napay buhaton nimo. Mangonsulta ka sa mga tao gayod, labi na sa imong pastor. Nagpray ka na sa Ginoo. Na may guidance po ng pastor, na kay mga leader simbahan, ayaw gud patambag pag magplano kag mga tao sa gawas. Labi na magpatambag ka sa mga taong wala mga lagad, nako. May tumpawa kas kadautan. yeah. Fill Mato Pastor Carmen Mantol, nindot kayo ang pulong karong buntaga. Salamat pastor o pastora. Gigamit jud mo sa Ginoo aron daghan ang maluwas. Thank you. God bless. Glory to God. No, salamat Pastor Carmen. Gikan Pastora Grace, gracias sa Dios. Grabe jud ang gugma sa Dios sa iyang lihokon tanan para sa atong kayuhan. Usahay ihata nga pasakitan aron matuman ang iyang kabuhaton nga kita magmalipayon. Amen. Tinuod na. Good morning kang GGC, Joseph James Corso watching this morning. May buntag diya dong, no, sa Manila. Okay.
While sons, God will destroy our plans if He sees that our plans will destroy us. Nga na sila kaninot, nakabuotan. Pagtanaw niyang plano makadaot yun, tirahon ka largo. Katiro ba, nasakit ba ya itong mamatiyang kagbana? Si Naomi, patay si Elimelech. Di ko to sayon, may iro lang namatay. Yung bana ko nang namatay, sakit yun na. Pero anak pa niya. Kato di ay mga plano mo, ito gipanghawan to sa Ginoo, kaya mo ito'y mubabag sa pinakaninot na plano sa Ginoo. Kaya kung wato mamatay, di mo ito manghawa dito. Wild Sons, mato po good morning, blessed morning, Tatay F, o nga, Protpol Aim Saves, o Nanay, Pastora Gina, to our lovable, amazing Pastor and Pastora, Pastor Don, Pastora Grace, gracias sa Diyos, we love all of you, mga mentors. Thank you, Wild Sons, Panabo, William Caris. Ato pa ni Herbin Kidato, pain for the win. Kaya yes, Herbin ba? Pastor Herbin Kidato, New Bataan. Good morning, Pastor and Pastora. God bless you all watching here from New Bataan, praying for your ministry. Thank you, Pastor Herbin. Nagpaampo po ko sa imong ministry, sa imong pag-eskwela, no? Diya sa New Bataan. Mato pa ni Joe Marino, and the best nga plano mo niya to ang artista. Sa imuha, mupuyo ka sa Bethlehem. Mao ka na nindot nga plano. Sa imuha kay diha, tao si Jesus. Ay gahawa Jomar. Hindi ka artista. Joel Blas, lesson learned. Mananghid gayod kung mulakaw. Mulakaw ka, ayaw pananghid kung nakalakaw ka na. Haha. Sana? Basin, mapandol ka, igsoon. Gigang Startini, Arnado, mato pa niya. Hello, May Jobrel, God bless you. Amping diha kanunay, agino kanunay mag-uban kanimo. Okay. Bitaw May, no? Amping yun niya. Ayaw og ka kabalaka. Salig si Ginoo. Ayaw ka kulba. Kaya mato pa sa mga expert nagtunin ni. Pag kulbaan ka, mabalaka ka, magluya ka, ang imong immune system mo baba. Dapat yun, ayaw ka, balaka. Nya kaunog tama. Nya kunay pahulay yun tama. No. Nya continue to pray. Kaya kining COVID-19, ang unang tirahon sa imong utok, hadlokon ka. Kung ayaw ka hadlok, salig sa Ginoo, May. Salig sa Ginoo. Matod pa ni Jomar, ang kasakit, adunay tambal. Ang pulong sa gabi na kong alaksan if armar. My Lord, with your spirit Ay mo kalimot igsoon sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, na tayo YouTube channel. Ang atong mga preaching, atong videos nakabutang na sa YouTube nato. Ato na, no? Ato nang share. Yeah, pag panahon nga na kay gusto kang mag-refresh, just watch our video sa atong YouTube channel. Yeah, don't forget to subscribe. the place where you are. Yan nasa atong link na, diya sa atong Facebook na sa link na to. Inyo lang i-click. Then ihatod mo largo sa ato ang YouTube channel. This world is not apart. My heart Mato pa ni Mr. Maymay, mato pa niya, tama Jud. Tama na Jud ko, paminaw, ani po. Sahay pa kong mabayaan ang sipit tungod sa sitwasyon namo here. Malagi may ayaw gyud in taon karabang ayaw karatol. Nya ayaw ka ng kakulba. Salig tas Ginoo. Ang atong Dios kamhanan. No, ayaw kakulba diha. Nya continue to pray. Nya kaon kag tama, unya pahulay og tama, ha? Good morning kan Jerilyn Jo Alcaraz watching. I don't know to asan ning bataa karon, no? Sa Davao ba ni o Jinsan ba? Kumusta ka gang? Kumusta? Ato pa ni Jomar Inok. Jomar Inok, basig imo nang i-friends Jerilyn, ha? Bantay ka.
Kung pwede pa lang, dili ta mo sopak sa kabuton sa Ginoo. Sa atong, mato pa kang Joel. Atong tanan to kang Joel. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, daghan ang mga babag. Babag na po isgutan ni Moel. Gusto sa demonyo na dili ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Maunang gihawanan sa Ginoo ang atong agianan para kita makapadayon sa journey nato sa Ginoo. Praise God. Thank you sa inyong mga komento, no? Actually, sa inyong mga komento sa inyong dugang, diha, dagaman tayo makuha, no? Thank you very much. Good morning kang Ralph Raymond Lasaka nga nag-watch karon sa Davao. O kang Ruby Camino, katong iyahang pinalangga, mato pa na ang iyang marikit. Ay, Davao des Jerilyn Jo Alcaraz. Miss you all po. Okay. Miss po ka na mo, gang. No? Okay. Good morning niya. Jerilyn, good morning. Basta mong family ka, mama ni mo. May bundag ang Star Alma. I long to hear your voice. Show me, Lord, your face. I'm calling out to you for more of you. From Jobrel Flores Arnado, Mr. Mamay, salamat ma. Salamat po pastor o pastora og sa inyo nga prayers. Yes po pastor, dili jud padala sa worry. Gisundod na po nako ang tanan sa Ginoo. Okay. Thank you very much. God bless you, gang. God bless you. More of you. Mato pa ni Joel, I love you po tay and Nay. Thank you kaayo sa word po. With your spirit. Ayaw mo kalimot sa pag-share ni ato ang video, no. Kay sa inyong pag-share ani, mas daghan ang mga tao nga makadungog. Yan. Pag daghan tao makadungog, dako kay oportunidad nga mensahe mapakailap, no. Mo ganing ato ang kining ato ang gihimo karon dili lang ni pang Mongkayo, dili lang ni pang Pilipinas. Daghan na tay mga viewers from other countries. To you. Bato pa Joel, pahabol ko, shout out ko po kay Kuya Marlo uban sa iyahang pamilya. Ug sa tanan mga viewers, godly morning sa inyong tanan. No? Di ginamalimdan Joel ang Manto family. Ala, good morning once again sa tanato mga leaders. No, good morning katong wala makamata. Karon I hope nakamata na gid mo, no? Yeah, please continue to follow sa atong morning nga ministry. Kaya diri lang ta makamonitor sa inyo hagayon. I tell you, kining atong yatubang karon, dili gyud siya kumpiyansahan. Pero dako tag kumpiyansa sa Ginoo nga atong gialagaran. Yeah, amping-amping ha. Continue to wear your face mask, labi nagmuana mo sa merkado. Dili pwede nga dapat nagi face mask. Abi sa mo adto mag face mask sa balay, di po magtanggal na pod kay kamukha na lang man. O kung adto mo sa balay sa imong kaigsuonan, membro simbahan, tanggal na po face mask. Yung pagbuhat ka sa merkado ang sentro, dapat imong itaod na. I bow before Amping pod ta, no? Although natay Dios, pero amping pod ta. fill me with your power. Basin niya para sa istorya bang layo pa kay ka wa ka maka-face mask magdagan ang Ginoo. More of Itaod niyang face mask nimo. Namana ka, mo na balargo ka. Lord, nga nung wa ko nimo tambali. with your spirit. Mato ba Jo, my most beautiful plan is to follow Jesus. Grabe. In English, Mar. To you. Tanawa. Jobrel, Flores Anaro, mato, almost whole family na nila ang positive tanan, but still, lumalaban po para kauli pa. Praise God. Amping lang yun, gang. Amping yun, ha?
Ayaw ka balaka. Bisag positive pa na sila, importante ikaw negative. Pero positive ka, diyas Ginoo. with your spirit. Okay, so this morning before ta mag-goodbye, I would like to pray for Maymay, no, for protection. May, kung naka-online ka karon gyud, mo ni ang buhaton nimo. No, ablihi mo kasing-kasing nya salig sa Ginoo. Nya mag-prayer ta karon takna. Father, in the name of Jesus, I declare special protection for Maymay. Right now, Lord, sa iyang gitrabahuan. Lord, I pray ang iyang immune system usamot ginukalig-on ug kakusog. Amen. I pray, Lord God, that anything attack, even ang mga viruses, cannot able to touch the body of Maymay. In the name of Jesus, by the blood of Amen. Jesus, Yes, Lord. Lord, put sa si Maymay Ginoo sa imong protection. Amen. I declare that your blood, Lord, your God. holy Hallelujah. blood, Father, will cover the entire body of Maymay Ginoo. Amen. Thank you, Jesus. Ang pingis siya, ang iyang pagbati, Amen. dili sa Ginoo mag-worry. Apan God. makabaton siya pagtuo Ginoo. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus, Amen. special protection for Maymay, Amen. favor for Maymay in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Love ka ni Lord, May. Love ka ni Lord, no? Love ka ni Lord. Yeah, love ka namo. Love ka ni mama nimo, tini, o papasaning. Of course, love ka ni Roldan, no? I believe Roldan, sige kuhaan sa Ginoo karon. Praise God once again. No, happy Father's Day in advance. O advance ba sa tanang tatay o sa tanan nato makaigsunan nga naka-connect. Tanang tatay ha. Wala labot ang nanay, only tatay. Happy Father's Day. Praise God. Salamat sa Ginoo kauban nato no, Startini Arnado o Brother Saning na karon sa atong studio. My wife, Pastor Regina. Kining inyong ubos nga lagad. Of course, ato ang computer karon. Ang kakunak si Pastor Joshua Sibio. Kauban nato karon. Hallelujah. Computer IT man ni siya. No? Siya naghimo nganong inganing atong studio. Praise God. O salamat sa mga nag-support, sa mga naghatag sa ilang online giving. Muna ni ang sa inyong paghatag sa inyong finances, sa inyong suporta, bisan sa ginagmayng butang, apan gibalik nato dias Ginoo ang tanan. Hallelujah. So gikan dinhi sa OLM Center, kini ang ubos nga amigo kalagad yung ang inyong kauban kanunay gikan sa Lunes hangtod sa adlaw Domingo alas 4 sa buntag. Pastor Fruitful magaingon ang Dios magapanalangin ka nato. Ang pingan ta sa Ginoo. Ayaw kabalaka, ayaw tagaig lugar ang kabalaka nga may magdominar sa imong kinabuhi. Dapat aduna kay pagtuo nga kaya nato ni. Kaya nato kay kauban man nato si Lord. Ug ang tanang kasakit pwedeng tambalan. Hinumdumi na. Ang kasakit pwedeng tambalan. Virus pa ka. Hallelujah. Ang Dios makahimo sa pagtambal ug amping kanunay kanato. Sabay-sabay ta sa pagsinggit, ang Dios magapanalangin sa Pilipinas. Panalanginan niya ang tibuok kalibutan, labi na sa mga kaigsunan na to karon nga nakakonect sa ato mga OFW. God will continue to give you protection and God will bless you. Praise God. God bless Philippines. God bless Luzon, Visayas, Mindanao. And God bless all churches, OLM churches. God bless all pastors. God bless. Favor, promotion, increase, open heaven. Shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. In Jesus' name, ang tanaming unog. Amen. I'm called. Kaibigan, imulat na ang iyong mata habang maaga pa. Baguhin mo ang iyong sarili habang buhay ka pa. Sa tuwing ika'y matulog, handa na bang iyong sarili? Kung ikaw ay bangungutin, patay kang bata ka. Mainit sa impyerno, pre.
masaya. Pagkat kasama mo siya.